And then sa verse 13, at sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi ka na, mangyayari ang hinihingi mo ayon sa iyong pananampalataya. At ng oras ding iyon, gumaling ang utusan ng kapitan. So, titignan po natin kung ano po yung mga mahalagang aral na ating pong matututunan sa umagang ito mula sa kasaysayan na atin pong binasa. Una, ang isa pong kapitang Romano, siya po ay tinatawag din pong centurion, at kapag ang isang centurion po ay siya po ay mayroong nasasakupan na nasa ilalim po niya ang halos 100 mga sundalo. At ng mga panahon pong yun, karamihan po ng mga Roman soldiers, sila po ay mga mapang-abuso sa kanilang kapitan, at dahil dito maraming mga Hudyo na galit sa mga sundalong Romano dahil nga ng mga panahon po ng panahong iyon, amen, excuse me po, ang mga Israelites po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roman Empire. Subalit, ang kapitan pong ito ay mayroong malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Nasa pamamagitan ng kanyang sinabi kay Hesus na hindi niya na kailangan pumunta sa kanyang bahay, sa halip ay sabihin na lamang ni Hesus na gumaling ang kanyang katulong at ito nga ay gagaling. So, dito po namangha ang ating Panginoong Hesus sa kanyang sinabi. Ang sabi po sa verse 10, namangha si Hesus nang marinig niya ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Hallelujah. So, humanga po ang ating Panginoong Hesus sa kapitang Romanong ito, na bagamat siya po ay hindi po tubong Israelita, ay naipakita po niya kay Hesus ang kanyang malalim na pananampalataya. At dahil dito, namangha po ang ating Panginoong Hesus. Subalit, sa verse 12, sinabi naman po ng ating Panginoon, ngunit maraming Hudyo na paghaharian sana ng Diyos ang itatapon sa matinding kadiliman sa labas. So bakit po kaya ganun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus? Na maraming mga Hudyo daw, sila po kasi yung mga pinangakuan ng Panginoon, ng ating Diyos Ama sa langit. Subalit bakit sinabi ni Hesus na maraming mga Hudyo na sana ay paghaharian ng Diyos, subalit sila po ay itatapon sa kadiliman sa labas? Dahil ang pangako po ng Diyos ay nilaan po sana niya sa mga Hudyo, subalit marami sa kanila ang hindi nanampalataya kay Hesus. Sa kasaysayan pong ito, makikita po natin na ibinukas ng ating Panginoong Hesus ang pintuan ng langit, kahit pa sa mga taong hindi kabilang sa mga pinangakuan ng Diyos. Alam natin na ang pangako ng Diyos kay Abraham ay para sa kanyang susunod na saling lahi lamang. Subalit dahil sa kanilang katigasan ng ulo at hindi pananalig kay Hesus, nabuksan ang pagkakataong ito upang ang pangako ng Diyos ay maranasan ng mga taong nananalig kay Hesus. Kahit hindi po sila kabilang sa lahi ni Abraham, subalit kung sila man po ay mananalig at mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay mararanasan din po nila ang mga pangako ng Diyos. And then sa verse 13, sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi ka na at mangyayari ang hinihingi mo ayon sa iyong pananampalataya. At ng oras ring yon ay gumaling ang utusan ng kapitan. So sa pangyayaring ito, minsan pa na napatunayan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. So makita po natin na dahil po sa pananampalatayang ipinakitang ito ng kapitang Romano, napahanga po ang ating Panginoong Hesus. Subalit, maraming mga Hudyo, maraming mga Israelites na sana po
sa kanila po ang pangako ng Panginoon, subalit ang naging malaking problema po nila ay hindi po sila nanampalataya sa Panginoong Hesus. Bagamat nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, ang kapangyarihan ng kanyang pagpapagaling, ang kapangyarihan ng kanyang pagbuhay sa patay, ang kapangyarihan ng kanyang pagsasalita. Sinasabi niya na ang totoo na kung sino siya sa mga Hudyo, subalit marami pa ring mga Hudyo ang hindi naniniwala at nananalig sa kanya. Kaya nga po sa kasaysayang ito na nabasa po natin, ay naibukas po ng ating Panginoong Hesus ang pintuan ng langit para sa mga taong nananampalataya sa Kanya, bagamat sila man po ay hindi kabilang sa lahi ni Abraham na pinangakuan ng Diyos. So sa umaga pong ito, ay nakita po natin ng ating Panginoong Hesus ay wala po siyang pinipiling lahi. Ang tinitignan po ng ating Panginoong Hesus, hindi yung mga pariseyo na mahuhusay sa mga kasulatan, subalit wala naman po silang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang tinitignan po ng ating Panginoong Hesus dito ay walang iba kundi yung mga taong nananampalataya sa Kanya ng lubusan. At kung tayo man po ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, bagamat tayo ay mga Pilipino, ay maaari rin po nating maranasan ang kanyang kapangyarihan. Lalo na po kung tayo po ay mayroong mga karamdaman sa oras na ito, maaari rin po nating ilagak ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kung ikaw man ngayon sa oras na ito ay mayroong sakit, mayroong karamdaman, bakit hindi mo subukan ang pananampalatayang ipinakita ng kapitang Romanong ito na ating pinag-aaralan? So sa umagang ito, nawa maranasan mo rin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sa iyong buhay sa umagang ito. Ang gagawin mo lamang, magtiwala ka ng lubusan sa magagawa ng ating Panginoong Hesus sa iyong buhay. Hanggang dito na lamang po, hanggang bukas pong muli.